Alright, so what's up guys? Welcome back to my vlog. For today's video ay mag-install tayo ng ating BMS sa ating LiFeO4 battery. So simulan natin ang pag-install guys. So samahan nyo ako sa ating paglagay ng BMS sa ating LiFeO4 battery. At ito na po ang ating LiFeO4 battery. So na-prepare na natin. So ready na itong ilagyan ng ating BMS. At ito naman yung ating DALI BMS. Meron itong 12 volt at 100 amperes. At meron din itong discharge na 100 amperes at saka charge sa current na 100 amperes din. At ang BMS na ito ay nabili natin ito sa Shop App Store. So ito na, at ito naman yung kanyang port. So mayroon itong lalagyan ng power negative at saka battery negative. At ito naman yung kanyang wiring. So mayroon itong 5 wiring. So sa 5 wire na ito, meron itong black na negative at saka 4 na battery positive. At ang una naman nating ilagay dito ay yung negative na black sa negative port ng ating baterya. So ang ating baterya pala ay cylindrical battery. So meron tayong 8 cylindrical battery na mayroong 3.2 volt bawat isa at saka 20 amperes yung bawat piraso nito. At ang battery na to ay ginawa nating 12 volts. So ginawa nating series yung unang baterya sa harap ko at saka yung 4 naman sa kabila ay ginawa nating parallel upang maging malaki yung ating amperahe. At ang battery naman natin ay mayroon itong 60 amperes per hour. At ito ay sinimulan nating i-install yung positive port ng ating wiring papunta sa ating BMS. At dito ay hinanap naman natin yung B1 positive. So ilagay natin yung B1 positive sa negative ng nilagyan natin kanina ng black na negative. So ilagay natin doon sa ilalim. Yan yung natawag nating B1 positive. At baka nalilito kayo kung dalawa yung nilagay natin yan na wiring. So nilagyan natin ito ng extra wiring dahil paglalagyan din natin ito ng balance active balancer. Ibig sabihin dalawa ang ilagay natin dito, BMS at saka active balancer. At dito ay sinimulan na nating i-connect yung B1 positive natin sa ilalim. At dahil matigas, so ginamitan natin ng panghigpit na close range. The sun is shining bright. At dahil kinulang tayo sa gamit, so ang ginawa natin dito ay yung wiring natin inilagay na lang natin sa spacer upang mayroon tayong ipagkabitan dahil kulang yung ating budget. Ito na lang yung ating ginawa muna. At dito ay sinimulan na natin ibalik at saka ihigpitan yung ating bolt. So paalaala lang guys, iwasan na makakonek yung tools mo sa bawat cell nito dahil bawat negative at positive nito ay naka-open. So mari mo itong pahamak. At dito ay hinigpitan na natin yung ating bolt. At dahil natapos na nating paghigpit sa kabila ay agad naman natin itong baliktarin upang may kabit naman natin yung B positive 2.
At ang B positive 2 ay magkita naman natin sa ikatatlong bahagi ng ating wiring. So tingnan nyo kung saan naman natin itong i-connect yung ating B positive 2. At dahil nakapix na yung ating volt ay agad naman natin itong kinuha, dahil dito naman natin ilagay yung ating B positive 2. At ang ginawa naman natin dito ay isiningit lang natin yung ating wiring sa bus bar. At dahil natapos nating ikabit yung B2 ay agad naman natin itong hinigpitan. Show me how you can. At dito ay binaliktad naman natin yung ating baterya upang maikabit naman natin yung ating B positive 3. Ang B positive 3 ay matatagpuan naman ito sa ikaapat na bahagi ng ating wiring. At baka nagtataka kayo kung bakit dalawa yung wiring na dinugtong natin, dahil sa sinabi ko na kanina ay paglagyan din natin ng BMS yan at saka active balancer. So dalawa ang ilagay natin, BMS at saka active balancer. At dito sa kabila naman ay maglagay naman tayo ng ating B positive 3 sa ikatatlong bahagi ng ating baterya. At dahil maglagay naman tayo ng B positive sa ikatatlong bahagi ng ating baterya ay tanggalin naman natin itong naka-fix na volt na ito. At dito ay ipinilipit ko muna yung ating wiring upang mailagay natin sa ilalim ng ating bus bar yung wiring natin, dahil wala tayong maipagkabitan na metal ay dito na lang tayo magkabit sa kanyang bus bar. A girl likes you, but you don't know. You don't know. At dahil natapos na natin yung B positive 3 ay baliktarin naman natin yung ating baterya upang mailagay naman natin yung ating B positive 4. So ang B positive 4 na wiring naman natin ay makikita sa last o sa dulo ng ating wiring o nakafix na wiring papunta sa ating BMS. So ang lagyan natin ng last na ito ay yung positive port ng ating cylindrical battery. At dito sa last na ito ay maglagay din tayo ng battery positive pa labas, o yan na yung output, paglagyan natin ng ating output power. So kung makikita nyo, mayroon tayong wiring na hinahawakan sa ating kamay. So yan yung positive output natin, o di kaya'y P positive o power output. Na nating nilagay ay yung fourth na positive ng ating BMS, at saka ilagay natin yung power positive output natin. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of every day. A fleeting smile, the endless blue. At ito na yung ikinalabasan ng ating baterya na naikabit. So bago natin ilagay yung ating BMS ay i-check muna natin yung ating power, o kung talagang insakto o tama ang pagkabit ng ating BMS wiring. Pero bago ang lahat, higpitan muna natin ang lahat ng tornilyo ng ating baterya upang maiwasan nating mag-loss connection dito. So ito na guys, positive at negative. So review lang natin guys, no. Ito yung negative, positive 1, positive 2,
positive 3 sa ikatatlong battery at positive 4 dito sa ikaapat na battery. So i-check natin ng ating voltmeter kung talagang gagana. So check lang muna natin guys bago natin insert yung ating BMS upang maging safety tayo. So iwasan na natin baka pumutok yung ating baterya. So ang ating positive negative ay dito natin ilagay. So yan dito guys, no, sa P1 natin. So yan. So check natin yung P1 natin dito sa tabi ng black. Ayan. Yan. Yan natin ang ilaw. So yan. Yung P1 natin is 13.3. P2 natin is 6.7. Ang P3 natin is 10.1. Ang P4 natin is 13.5. So yan. So okay siya guys. So dito naman sa ating lalagyan ng ating active balancer. So dito tayo sa tabi ng ating negative. So ito yung negative natin. P1 yan. P1 2.2, P2 6.7, P4 10.1, AFI sa P4 natin ay 13.5. So okay siya. So try na natin ipasok ang ating BMS. So ito na yung ating BMS na 100 amperes. So yan. So yan, pasok na natin. So yan guys, so i-check natin ulit. So ayan, so dito tayo sa P. Ito yung P positive, power positive, negative, power negative at saka power positive. So dito. So i-check natin yung ating voltahe, kung ilang voltahe ang lalabas. So yan. So dito sa positive at dito naman sa negative. So yan guys, 13.5. So yan. So ito na guys. So ito na 13.5. So yan. So okay siya guys, okay. So guys, ang pag-check pala natin ng voltahe ng ating baterya kapag mayroon ng BMS ay yung P negative natin o di kaya yung negative ng ating tester ay sa P negative ng ating BMS at saka yung positive ng ating tester ay doon sa B negative o battery positive ng ating baterya. Alright guys, ito na pala yung ating na-install na baterya, yung cylindrical LiFePO4 battery. So ito yung kanyang BMS, yung kinabit natin, at ito yung kanyang active balancer. So ang kanyang active balancer ay 4S 1.25 amperes. So ang ating BMS ay ito 12 volt, 4S 12 volt, 100 amperes. Discharge current is 100 amperes, charging current is 100 amperes. So simula dito ay ito papunta dito sa ating switch. Simula dito sa ating switch papunta dito sa ating solar charger. So ayan. So ang ating harvest ngayon ay 13.1 dahil makulimlim ngayon at hindi masyadong sumikat ang araw at saka umulan ay 13.1 lang yung ating harvest.
So ito yung wiring galing sa ating solar panel. At ito naman yung kanyang inverter. So ito yung inverter. Yan. So yan, maliit lang ang ating inverter. So ito ay mari siyang magpandar ng ceiling fan at saka electric fan. So yan, so ito yung electric fan natin. Medyo madumi kasi minsan lang tayo umuwi dito eh. So ito yan. So simulan na natin ang susubukan natin kung talagang gagana yung dalawang electric fan na sabay-sabay mag saksak o di kaya mag insert. So yan. So ito yung outlet papunta dito sa ito yan, yan. So mapansin nyo guys na wala tayong kuryente dito. Yan. Solo lang yung solar panel natin. Ito, galing ito sa floodlight natin. So ito yung ginagamit natin, yung floodlight. Pero pang electric fan at saka pang cellphone at pang Bluetooth speaker ay dito tayo nag-charge sa ating baterya. So ito na. So yan yung ceiling fan. So switch on natin. So yan. Yan. At saka ito yung outlet natin. Nakasaksak yung electric fan natin. So yan. So kayang-kaya yung dalawang electric fan ng ating baterya na 12 volt saka 60 amperes. So yan. 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 Ito lang yung gamit namin kapag gabi na sobrang init. So kahit ganito lang yung harvest ay kaya ng ating baterya hanggang umaga ito. So hindi maubos yung ating 12 volt hanggang magdamag sa dalawang electric fan. So yan. At saka sa tatlong cellphone. Yan.